Mga kapananampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Noong panong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Nathaniel na taga-Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, meron ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makauhuli kayo," sabi ni Jesus. Hinuhulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoong iyon." Nang maninig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hinina punit ang lambat, kahit gaano karami ang isda. "Halika kayo at maglumusal tayo," sabi ni Jesus. Iisa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang pangatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," ani ni Jesus. "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makikatlo siyang tinanong, "Niibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mong
Noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadaling ka kung saan mo ibig, kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Nakikilala mo ba si Jesus? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa 3 linggo sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Makikita sa ating ebanghelyo ang tagpo kung saan parang malungkot at walang buhay ang mga alagad. Lalo na wala silang nahuling isda nung sila ay pumalaot. Sa pagkakataong yun ay muling nagpakita si Jesus sa kanila upang bigyan sila ng pag-asa. Marahil ay alam nila na si Jesus yun. Subalit walang nangahas na magtanong o magsabi na siya ngayon. Siguro ay dahil nahihiya sila o dahil may mga kaguluhan pa sa kanilang mga isipan. Sa kabila nito ay inanyayahan sila ni Jesus upang kumain at doon tuluyang namulat ang kanilang mga mata at pangunawa. Sa buhay natin, alam natin na nasa paligid natin ang Diyos. Alam natin na siya ay nakasubaybay sa ating mga buhay, sa ating bawat kilos. Subalit minsan ay natatabunan tayo ng mga kaguluhan sa ating mga isipan dahil sa mga pangyayari sa ating mga buhay. Kung kaya't hindi natin siya tuluyang nakikita at nararamdaman. Pero sa kabila ng ating hindi pagkaunawa sa tunay niyang presensya, gumagawa pa rin ang Diyos ng paraan upang makita natin siya sa iba't ibang mga sitwasyon sa ating mga buhay at anumang mga pagkakamali at hindi pagpansin sa kanyang presensya ay patuloy na tayo ay pinatatawad niya. Patuloy tayong inanyayahan na lumapit sa kanyang piling. Si Pedro ay nagpakita ng kakaibang Pedro. Ito ay ang Pedro na handang tumugon muli sa tawag ng pagmamahal at paglilingkod sa Panginoon. May mga pagkakamali siyang nagawa, subalit siya ay muling nagbabalik para paglingkuran ang Panginoon. Sa buhay natin, tinatawag din tayo ng Panginoon, subalit may mga pagkakataon na hindi natin maibigay ng buo ang ating mga sarili sa Kanya. Pero patuloy pa rin tayong minamahal ng Panginoon at patuloy pa rin tayong tinatawag. Nandyan pa rin siya upang alalayan tayo at akayin muli pabalik sa Kanya. Piling. Sa pagpapatuloy natin sa ating paglalakbay sa buhay ng ating pananampalataya, hingin natin ang biyaya ng Diyos upang patuloy niya tayong subaybayan at alalayan sa mga pagkakataon na tayo ay nagiging mahina at nakalilimot sa Kanya. Samahan ninyo ako sa isang munting panalangin. Panginoon, salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay, pag-alalay at pag-akay sa amin pabalik sa iyong piling. Lalo na po sa mga pagkakataon na nagiging mahina at pagulo ang aming mga buhay. Pagpusanan ninyong hayaan na tuluyan kaming makaluyo sa iyong piling. Sapagkat alam namin na kapag kami ay malayo sa iyo, wala kaming magagawa. Gabayan mo po kami, Panginoon, at subaybayan at muling akayin sa iyo pabalik sa iyong piling. Amen.